Isang maganda at mapagpalang araw sa lahat. Welcome po sa ating online worship. Today, kung kayo po ay may mga kasamang mamis, mama, mother, nanay, inay, mudra, ermat, o kung ano pa man po ang tawag natin sa kanila ngayon, sa ating pagsamba, muli po natin silang batiin ng Happy Mother's Day. Ngayon, kung sila naman po ay nasa malayong lugar, maaari nyo po silang padalhan na lamang ng message sa pamamagitan ng text or chat. At kung kaya ng call, mas mainam. Kung ang inyo naman pong mahal na ina ay nasa piling na ng Panginoon, maaari nyo na lamang pong gawin ay muli nyong balikan ang mga masayang memories na inyo pong pinagsamahan, at ito po ay muli ninyong ipagpasalamat sa Panginoon na kayo ay nagkaroon ng magandang alaala kasama sila. Tunay nga na mothers are a blessing. Kahit na masasabing hindi perfect, but they still deserve to be honored. Now, in today's worship, ang mensahe po ng Panginoon ay may kinalaman sa mga ilaw ng tahanan, our mothers. Pero syempre, ang mensahe ay may aral din para sa lahat, kahit hindi ka isang nanay. Kaya kung ikaw ay tatay o anak, wala kang ibang gagawin, just sit back, stay, and learn. Ang pamagat po ng ating pong mensahe ngayon ay pinamagatan nating Mama Halin. So ito po ay patungkol sa pagmamahal natin sa ating mga ina. So again, ang mensahe pong ito ay hindi lang para sa mga literal na mga nanay, ito rin ay para sa kahit na sinong kinikilala ninyong ina sa inyong buhay. Spiritual mother, nanay-nanayan, o kahit sa isang tatay na single parent na siya nang tumatayong nanay sa kanyang mga anak. And I encourage all of you ngayon na isipin nyo na kung sino-sino ang mga tumatayong nanay para sa inyo. Maliban pa sa inyong tunay na ina na inyo ring Mama Halin. So, ating pong basahin muna ang salita ng Panginoon na makikita natin sa John chapter 19, verse 26 to 27. Ayan nyo pong basahin ko sa inyo. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, "Ginang, narito ang iyong anak." Then on verse 27, at sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay ang ina ni Jesus. Sa verse na ating binasa, si Jesus ay tumingin kay John at nagsabing arugain ang kanyang ina. At tumingin din sa kanyang ina at nagsabing hayaan mo si John na tumayo bilang isang anak mo gaya ng pagturing mo sa akin. Sa tagpong ito, isa sa mga importanteng aral sa atin ng Panginoon, ng ating Panginoong Jesus ay ang pagpapakita niya ng pangangalaga at pagmamahal sa ating mga nanay, kahit ano pa ang ating kalalagyan or ating kinalalagyan na sitwasyon. Kasi kung makikita nyo po doon, sa kabila ng paghihirap ng Panginoon, by that time, no, siya ay nakabayubay sa krus, naghihirap, at daladala ang mga pasakit at nararamdaman ng lahat ng sakit sa kanyang katawan, ay nagkaroon pa rin siya ng panahon na alalahanin at ipadama ang kanyang pagmamahal sa kanyang ina na si Maria.
Ngayon, kung sakaling nariyan pa at kasama mo ang iyong mama, ang iyong nanay, mami, o kung sabi ko nga kung anong tawag mo sa kanya, maaari at magagawa mo pa rin siyang mahalin sa pamamagitan ng mga sumusunod. At ano yung una? Okay, una, dapat mamahalin mo sila verbally sa pamamagitan ng salita. Sabi nga sa 1 John chapter 4 verse 12, sabi po dito, ngunit kung tayo'y nagmamahalan, nasa atin ng Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Pakita natin sa ating mga nanay ang pagmamahal natin sa kanila sa pamamagitan ng ating salita or words of affirmation. Huwag mahiyang sabihin sa kanila na mahal mo sila, na you care for them, na napakabuti nila. Yung lahat ng magagandang salita mo na alam mong magpaparating sa kanila na mahal mo sila. Kailan mo huling sinabi na, Mama, I love you? Sa iba mukhang corny, pero ang totoo, hindi. Maraming mga anak, nasasabi na lang yung salita na yan kapag pumanaw na ang kanilang ina. Iyak ng iyak, sigaw ng sigaw. Kaya wag na nating antayin na umabot pa sa ganun. So, tell them that you love them habang nariyan pa sila. Kapiling natin. Kaysa pagsisihan natin na hindi natin nasabi ang mga gusto nating sabihin o masabi sa kanila habang sila ay nabubuhay. Then next, number 2, dapat mamahalin mo rin sila physically. So, hindi lang verbal, hindi kailangan ng pagmamahal, physical. On 1 John chapter 3 verse 18, sabi po dito, mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. Kailan yung huli na niyakap mo ang iyong nanay ng mahigpit kahit hindi niya ito hinihiling sa'yo? Yung ikaw yung nagkusa na yumakap sa kanya. Kailan mo siya huling kinis sa pisngi? Kailan ka nag-offer sa kanya na siya ay i-massage? Kailan ka huling tumabi sa kanya para makipagkwentuhan? Mahalagang isipin natin kung paano din natin malalamanan or malalagyan ang ating salita na magpapakita o magpaparating na mahal natin sila. Kung maaalala natin na ang ating ina, ang unang tao, the first person na nagpadama sa atin ng physical love. They touch and cover us. Kaya nung nasa sinapupunan pa lamang tayo for 9 months. Then nung tayo isinilang, they hold and cuddled us. At hinaplos ang ating ulo, ang ating paa, pinisil ang ating pisngi. Lahat ng iyon ay ginawa niya o ginawa ng ating nanay at patuloy na ginagawa dahil sa pagmamahal nila sa atin. Kaya bilang mga anak, show din natin sa kanila physically ang pagmamahal natin sa ating mga mami, mama, or nanay. So, kayo na po ang mag-isip ng effective na paraan para di nyo lang sila namamahal verbally, but also physically. So, not just by word, but by action. So, verbally, physically, then number 3, dapat sila ay mamahalin natin patiently.
Sabi sa 1 Corinthians chapter 13 verse 14, ang nagmamahal ay matyaga at mabait, hindi seloso, maangas o mayabang. So let us emphasize dun sa word na matyaga. Alam naman natin na ang ating mga nanay ay may taglay na incredible job without pay. Lalo na pagdating sa bahay. All around yan. Tagaluto, dishwasher, tagalaba, tagalinis ng bahay. So, napakaraming job description. So, many of them has no position in the business world compared to the physical, emotional, and spiritual commitment na meron siya sa pagiging ina. Kaya nga sa kabila ng lahat ng ginagawa nila para sa atin, minsan aminin na natin na nagiging impatient tayo sa kanila. May mga pagkakataon na di natin sila magets. Biglang iinit ang ulo sa'yo, biglang iwo-word war ka, and may times din na minsan nagiging KJ. Pero dapat nating maunawaan at maintindihan na kaya ganun sila minsan ay dahil isa pa rin yun sa way or paraan nila para ipakita na kahit sometimes hard-headed din tayo, ay mahal at pinangangalagaan pa din nila tayo. Kaya mamahalin natin sila ng may pagtitiis at katyagaan. So that is number 3. Mamahalin patiently. Then number 4, dapat mamahalin din natin sila attentively. Sabi sa 1 Corinthians chapter 13 verse 5, ang pag-ibig ay hindi makasarili. Para sa ating kaalaman, ang isang ina ay laging handang makinig sa mga panahon na ang anak ay naglalabas ng kanilang mga hinaing o saloobin. Siya ay laging handang dumamay, makinig, handang umunawa at umalalay sa iyong tabi. Pero hindi parating ganun. Dahil minsan, siya naman ang may mga issues or concerns sa buhay at nangangailangan naman ng ating presensya para sila ay damayan at pagkakataon na pakinggan. We can love them by paying attention sa kanilang mga sinasabi, sa kanilang mga paalala, atensyon sa kanilang mga pinapayo sa atin na para naman sa ikabubuti natin bilang kanilang mga anak. You may show your attentive love by offering, giving her time, talking with her, impersonal. Kung kayang impersonal, mas mainam, no? Yung hindi lang natin dinadaan lagi sa electronic messages. Kundi mas maganda pa rin at touchy at yung may conversation kayo impersonal. Or you may ask her questions or share your thoughts and experiences. So, sa kanya mo sinishare. Maliban kay Lord, siya yung sumusunod na binabaginan mo ng mga experiences mo na na-encounter or nararanasan sa buhay. Kaya mahalaga na sila din ay mamahalin natin attentively. Ibig sabihin, hindi ka nagiging makasarili kasi nagpe-pay attention ka sa kanila. May mga anak kasi na makasarili. Binabaliwala ang kanilang mga magulang o ang kanilang ina. Kaya napakahalaga po na
tayo ay hindi nagiging makasarili or hindi lang natin iniisip ang ating sarili, kundi pinapakita natin yung ating pagmamahal sa ating mga ina at sa ating tatay ah, sa pagpapakita ng ah, pagbibigay ng atensyon sa kanila. So, mamahalin attentively. Then next, number 5, dapat sila ay mamahalin natin gratefully. Pagiging mapagpasalamat. Sabi sa Colossians chapter 3 verse 15, magpasalamat kayong lagi. Kailan mo huling pinasalamatan ang iyong ina? Ano yung bagay o moment na yun kung bakit mo siya pinasalamatan? Our mothers needs a sincere thank you. And not just today, hindi lang pasasalamat ngayon dahil Mother's Day, kundi yung pasasalamat sa bawat araw or in every moment of every day na meron kayo. Simulan natin silang pasalamatan mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking nagawa nilang mabuti para sa atin. Kung tutuusin, marami tayong pwedeng maipagpasalamat sa kanila. Wag lang tayong dumepende or tumingin sa mga material na bagay na naibigay nila sa atin. Kapag naisip mo na wala silang naibigay sa yung bagay, hindi mo na sila pasasalamatan. Kung tutuusin, napakaraming bagay silang nagawa sa iyo, sa atin bilang mga anak. Kaya naman, mahalagang maisip natin at mahanap natin ito sa lahat ng aspeto. Kaya mahalaga na tayo ay hindi marunong lumimot na magpasalamat sa kanilang pagsasakripisyo, sa kanilang mga ginagawa na pangangalaga at pagmamahal sa atin. That's number 5. Mamahalin gratefully. Then, number 6, dapat sila din ay mamahalin natin generously. Sabi po sa Proverbs chapter 11 verse 25, ang taong matulungin sasagana ang pamumuhay at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Walang mabuti para sa isang ina kundi makita niyang nasa mabuting kalagayan ang kanyang pamilya o ang kanyang anak o mga anak. Kung may nagagawa o nabibigay man tayo sa kanila, ay hindi bilang isang kabayaran, kundi isang pagtanaw ng kabutihang loob at pasasalamat. Ngayon, kung ang pagiging generous lang ang pag-uusapan, ay likas ito sa isang ina. Very natural ang pagiging generous. Di ba nga, dahil minsan dumarating sa point, kakainin mo na lang or kakainin niya na lang, ibibigay pa niya sa'yo, huwag ka lang magutom o huwag ka lang mawalan o huwag ka lang mapahamak. At syempre ngayon, kung ikaw naman ay able na, kung ikaw naman ay may kaya na kahit papano sa buhay, ay time naman na ikaw ang magkaloob at tumulong sa kanya nang sa tingin mo na kailangan niya. Yung sa tingin mo na makatulong sa kanya. Yung sa tingin mo na through that, madarama niya na love mo siya. So that is number 6. Mamahalin mo dapat siya generously. Then, yung panghuli, yung number 7, kasama rin to,
dapat mamahalin mo din siya honorably. Sabi po sa Exodus chapter 20 verse 12, igalang mo ang iyong ama't ina. Sa gayo'y mabubuhay ka ng matagal sa lupaing binibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. At sabi naman po sa Ephesians chapter 6 verse 2, igalang mo ang iyong ama't ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. At ano yung pangako? In verse 3, magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Mga bata at mga kabataan, to basic lang. Sanayin nyo na gumamit kayo ng po, opo, hindi po, ayaw po, ho, oho. Sa tuwing kausap ninyo ang inyong mama or ang inyong papa or nakakatanda sa inyo. Sabi nga, don't break her heart. Lalong-lalo na, madalas nating conversation ang ating nanay. So, iwasan po natin na ma-break natin ang kanilang mga puso. Alam natin na iba-iba ang pagkananay ng isang nanay. Di rin natin sinasabi na ang lahat ng mother ay perfect. Kanina sinabi ko na di natin masabing perfecto ang isang ina. Pero kahit pa the worst ang tingin mo sa kanya, deserve pa rin niya na siya ay igalang sa paraan na nararapat. So, huwag nating alisin yung pagbibigay ng respeto, ng dangal or karangalan, paggalang sa ating ina. So, isa-isahin po natin, balikan po natin yung 7. Napakahalaga na maipadama natin yung 7 nabanggit sa ating mga nanay. Dahil love nga natin sila, so dapat ipakita natin sa pamamagitan ng 7 nabanggit. So, ito po. Sa ating mga nanay, mamahalin po natin sila verbally, through words. And second, mamahalin po natin sila physically. Number 3, mamahalin patiently. Number 4, mamahalin attentively. Then number 5, mamahalin gratefully. Number 6, mamahalin generously. And number 7, mamahalin honorably. Mahal mo si mama mo, right? So, i-apply yung 7 na yon na natutunan natin sa ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang salita ngayong araw na ito. At patuloy po nating pagbulayan ang mga salitang ito. So, after this message, paglaanan po natin ng panahon at oras na tayo ay makasama ng ating mga nanay or ng iyong mommy or ng iyong mama. No, ngayon, kung nasa malayo siya, gawan mo ng paraan para makontak mo siya or mapadalhan mo siya ng message. Tayo po ay manalangin. Lord, help us never to busy for our moms. Na hindi po kami maging abala at hindi namin makaligtaan ang araw na ito at ang araw-araw na sila po ay kasama namin. This is the time for us na mapasalamatan sila at may padama ang aming pong pagmamahal sa aming mga nanay. Kung kayo nga po, Panginoon, nagawa niyong malaanan ng time ang inyong ina, na mga oras na kayo ay nakabayubay sa krus, naway tulungan niyo din po kami, Panginoon, na
maipadama ang aming pagmamahal sa aming mga nanay. Habang sila po ay kasama pa namin sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoong Hesus, sa pagbibigay ninyo ng isang ina sa aming mga buhay. At gayon din sa mga binibigay ninyong tumatayo din na mga ina sa amin bilang isang individual. Kayo po ang siyang aming pinasasalamatan at itinataas at pinapapurihan. Muli, maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Jesus. And again, Happy Mother's Day.